Mga kananay, pasyal-pasyal tayo. Pumunta kami ng Baklaran. Ito, di ba kanina nga. Namasyal kami at bibili kami ng Pilipinyana ng aming dalaginding. Sabi ko manghiram na lang, hindi daw at mayroon daw siyang kung ano-anong mga itsura ng Pilipinyana. At nakakita nga ako ng tag 500 at ayaw niya yon. Sabi niya, wag daw yun. Siyempre, sa ano lang kami, nag-uusap kami sa cellphone. Inano ko sa kanya, in-offer ko sa kanya yung 550. Hindi daw ganun, hindi ganung klase. Ewan ko dito sa anak kong ito. Nag-iisang babae lang yan. Pero sabi ko, isang beses lang naman magagamit, diba? Kaya okay na sana yung ganun. Ayaw niya pumayag kasi iyan nga ang natipuhan niya. Nag-send lang siya sa akin sa messenger kasi hindi naman niyang kasama. Parang kailan lang, oh may dalaga na ako. Pinanganak ko ng hirap na ang buhay ko dyan. Nag 50-50 ang life ko dyan. 5 months pa lang naka-bedridden na ang katawan ng kananay niyo. Diyos ko. Ganyan niyang kahirap na ipinanganak. Pero hindi pa rin nag-success na maging normal. Kundi yan ay binunot sa aking katiyanan. Katiyanan. Ay mga kananay, parang kailan lang ini-imagine ko nung araw, nung bagong panganak ko yan. Nakakatakot siyang hawakan kasi laki lang yan ng Coke na litro. Malaki pa nga yata ang Coke na litro. Napakaliit na bata niyan. Tapos ngayon malaki pa sa akin. Oh. Parang kailan lang, dalaga na ngayon. Noon kung hawakan ko yan, ninenervyos ako, baka ako lumusot. Diba ang baby, pag hinawakan natin medyo may pagka ano pa rin, napakadulas niya. Natatakot ako ng mga panahon na yun. Tsaka higit sa lahat, mahilig yan magwangwang. Ang iyak noon, ang iyak ng delivery room, talagang ang boses niya nangingibabaw. Yan ang aming pag naiyak, sabi ng isang doktor, Mami, ang iyong baby nagwawangwang na naman, sasabihin ng isang doktor. Nagtatawanan ibang nurses. Talagang napakahilig niya sa ngaw-ngaw. Kaya pala ganun, paglaki niya, ngaw-ngawin pa rin, topakin. At ayan na nga mga kananay, sabi niya sa akin, ipit ko daw sa kanya. At sa wakas naman, nagkursonadahan niya, sabi niya, okay na to, Mi, okay na ito. Sabi ko, bakit niya hindi okay yan? It's libo-libo yan, sabi ko. Isang araw lang susuotin, pwede naman kako yung mga local-local lang. Ay, hindi nga daw pwede kasi may oath-taking sila. Ay, nako, Diyos ko, Lord. Pinagbigyan na namin at talagang pag yung dumating kami diyan na sa sitwasyon na yan na pagdating namin iba ang amin dala, ay, maniwala, ang lakas ng amats ng bata na yan. Amats. Amats talaga. Sorry for the words. Talagang ganun ang niyan. Talagang pag ginusto. Ewan ko ba dyan sa bata na yan. Palibhasa'y Agosto. Pero sa kakaibang pagka-Agosto niyan mga kananay. Napaka-very niyan. Talaga naman. Wala akong ibang masabi kundi talaga lang naman. Ayan na nga kananay. Mga kananay, tingnan mo oh. Diba? Wala siyang angal kasi nakuha niya ang kanyang kagustuhan, diba? Ipit ko daw sa kanya, wait naman. Kaya lang sabi ko sa kanya, lalabang ko muna yung pantaas dahil may kakaibang amoy. Yung amoy ba na parang hindi ko maintindihan. Sabi ko parang amoy ipis na hindi ko mawari. Ayan na. Sabi niya, o sige mami, hanger mo na yan at anuhin ko na. Okay na siya, may cellphone na nakaano na. I-round pa daw niya sa isa pa dahil magpipicture siya. Diyos ko Lord, natutuwa naman ako dahil may anak akong isang babae na napakabait. Oh. Natutuwa ako at may ginaganyan-ganyan na ako. Mga lalaki pag binihisan naon, isang lang, wala na. Hindi tulad talaga ng babae, pag binihisan mo, natutuwa ka. Ay, ang malaki pa sa akin yung bata na yan, Diyos ko Lord. Tingnan nyo naman yung akin dalaginding na yan. Kahit ganyan yan. Ay, nako. Oh. Sabi niya, mami, ikat mo yung ko ha. Nakikita daw yung face niya. Sabi ko, okay lang yan. Wala namang hassle sa face mo. Ganyan na talaga kako yan, oh.
Diba pati nga si Iskay nagwa-war-war dyan. Ayan mga kananay, salamat sa inyong panonood at suporta. Abang-abang lang kayo sa aking pabigas, munting pabigas. Salamat sa inyong suporta mga kananay. Ingat po tayong lahat. God bless po. Happy Thursday. Thursday ngayon, ano? Ayan, bye.